Alam mo tol, tama yung sinabi mo Frank about sa focus kasi kung gagawa ka nga ng business, matinding focus talaga ang Kailangan. alam mo tol, hindi nga yata alam ng lahat kung gaano ka grabing focus ang kailangan talaga para magtayo ka ng empire. Sa Hindi nga lang siya planning pa focus tol eh. Like mas more pa dun. Kumbaga kulang yung word ng focus. Alam mo yun? Ano pa bang mas mataas dun sa focus? Discipline. Dagdagan mo pa Yan ng maraming S. Focus. Focus o success? Ganun dapat, di ba? Totoo tol. Totoo. Tsaka hindi rin naman focus eh. Kailangan mo rin ng malaking puhunan. Di rin. Di rin eh. Rin tol eh. Di. Di, mas malaki. Malaki puhunan dati. Mas malaki puhunan mo, mas malaki. magbuka na ng Grab. Di. Gago maraming malaki ring puhunan na walang Pero, ano pero advantage yun. Advantage pero hindi Hoy, kailangan. marami ring malaking, may malaking puhunan pero ulaga. Oh, Marami. Marami yung nakita ng Marami. Kahit sa rap game pa lang eh. Eh, Pasok sila hindi ng rap porket game. malaki puhunan mo, pre. Kaya nga tol, kahit sa rap game pa lang, minsan pasok silang rap game, may puhunan sila. Minsan, Advantage. Pero hindi ako natatakot dun. Di, Parang sa akin, advantage sige, nga tingnan nila yun, natin. oh. Tingnan natin. Sige, may advantage kayo, pero tingnan natin. Di ba? Kung alam nyo lang yung hirap talaga na pagdadaanan. Alam mo tol, napansin ko tol, hindi rin alam ng mga ordinaryong tao kung gaano ka-importante yung time natin. Minsan, parang yan, kuwari, minsan imbitahan nila ako, tara Koy, punta ka dito. Kasi sa araw na yun, parang pwede silang mag-spend ng ganun ba? Hindi ko naman explain sa kanila na tol, hindi ako pwede mag-spend ng ganyan time kasi gagawa ko ng ganito. Hindi ko na ginagano, pero napapansin ko lang, di nila gets yung kung gaano ka-importante yung bawat minute sa atin ba. Totoo talaga. No? Alam mo nga tol, sabi ni Joe, minsan hindi daw maiintindihan ng babae kung gaano ano talaga yung grind. Yeah. Bakit? Kasi, let's say kunyari magandang babae, di ba? Madali nga siya makakaapak ng yate. Kailangan lang niya maging maganda eh. Tayo mga lalaki para makaapak tayo ng yate eh. Kahit hindi nga natin, kahit nga natin hindi bilhin yung yate. Pag bibili mo yung yate, grabing hassle hard yun. Yeah. Pero let's say hindi ka bibili ng yate, maiimbitahan ka lang. Hindi ka rin nun maiimbitahan dun kung wala kang hard work na nilagay. Totoo. Kaya naalala ko yung hard lalaki. Kwento Kung ko ba? hindi ka kumunek ng kumunek, Totoo yun, iangat mo yung pangalan mo, di ba? Kwento ko ba? Pero kung chick ka, kailangan mo lang maging maganda. maganda. Kaya nga alam mo tol, sabi nila, ang dapat daw na full-time na trabaho ng chick is nasa gym siya. Magpapaganda. Yeah. Magpasexy. Kung diskarte lang talaga, Oh, yun yung value niya. Yeah. yun ang panglaban niya talaga. Wag Value mapanis talaga ang ng- gatas. Bago mo panis ang gatas. Ano yung kwento mo? Sabi mo may kukwento ka. Grabe ang hard work ni Bugoy. May kikwento ako. Dati kasi, nung time na first time gawin ni Bugoy na Koy ang 1 year, every month mixtape. Meron yung mga time na nagla-lifestyle ako, ganyan. Hindi lang ako kasama ko yung mga tropa. Si Koy matitira siya lagi sa studio. Pero yung kapalit nun, 1 year na yun, after niya magawa yun, sinabi niya sa aming mga nagra-rap na mga tropa, parang ganun kabilis ang pwedeng mangyari sa 1 year. Sa loob ng isang taon. Yeah. Sacrifice talaga yan. No? Kaya gawin Tama, mo na. naalala ko yung sinabi ko sa inyo yun eh, na bumuhos lang kayo. Ako yun, si Jack Pacundo, si Dudong, yan mga kasama ko nun eh. Ibuhos nyo na isang Diba? taon na sagad. Yeah. Magbabago yung buhay nyo talaga. Kasama ko nun, tangina mo. Kunyari ngayon, hindi ka maka-afford ng large na inumin kung kakain sa labas. After 1 year, sa tingin ko, makaka-afford ka na nun. Ang malala pa nun, pag magbabakasyon kami sa sa probinsya, tapos sasabihin ni Kuya, tangina, saka na ako. Ano? Pag magbabakasyon kami sa probinsya, tapos sasabihin mo, saka na ako. Labor union, no? Hindi ako sasama. Yeah. Kasama rin to dun eh. Wait dong, wala kang mic. Nakakalimutan mo. Kasama rin to nun eh, labor union. Yeah. Tapos si Kuy lang ang natitira sa Manila. Yun yung skill na kailangan Goddamn. practicein saying no. Yeah. Mahirap yun. Yeah. Mahirap yun. Yes, sir. Gandang Lalo point na yun. kapag masarap kang kasama, sobrang dami mong kailangan i-decline na invitation. Tapos minsan hindi maintindihan. Pero tanggap mo dapat na in the future, basta may resulta ka, dun maintindihan na nila. Parang ma-realize nila, kaya pala siya hindi makasama kasi ganito may ginagawa siya. Hindi pwedeng decline ka lang ng decline tapos wala ka namang ginagawa. Oo. Di ba? Ano ka, introvert ka lang, gano'n, no? Suplado ka lang. Takot ka lang gumala. Antisocial, oo. Antisocial ka lang pala, Antisocial no? ka lang, di ba? Hindi pwede yun. Excuse ka lang, hindi, mag-work ako. Sa bahay Kasi ka lang. hindi rin naman pwede maging successful ka nang hindi ka nakikipag-socialize eh. Totoo, hindi talaga Pipiliin pwede. mo lang Hindi pwede kung ano yun. yung pupuntahan mo. Hindi pa, totoo yan. Yun talaga. Tapos matuto ka talaga mag-say ng
no sa mga invitation. Madalas kahit pamilya mo, close friends mo. Ganun talaga kasi tignan nyo to 365 days a year. May isang weekend ka pa, 4 na weekend sa isang buwan. So halimbawa, lahat ng birthday ng kaibigan mo, meron ka 50 kaibigan, puntahan mo lahat ng birthday nun. Edi 315 days na lang minus weekend pa. Yeah. O ilang percent na agad yun? Bumana. Ina mo talaga, Frank. Grabe ka talaga mag-commute, man. Tol, di ba? Numbers lang naman eh. Numbers Business lang lang. talaga, Koy. Boy scientific, boy computation. Pero tangina. Make sense, di ba? Gusto ko lang kay para Frank, Koy. maintindihan Every time na numbers sinasabihan don't ako lie. Yeah. Kaya Sa mga kasi- tips mo sa akin ni Frank pag mag-isa na ako, Kaya yun nga talagang solve ko yun. mindfuck sa akin. Mindfuck, di Solve ba? natin yan. Sob natin. Kanina nga pinag-usapan namin ni Pudong na yung inflation rate. So, sabi ko kay Pudong, para pinag-usapan namin nung na-meet niya, nag-meet tayo nun sa condo, nagulat siya na hindi ko pinapatay yung aircon. Tapos, sa pinag-usapan namin, tumataas ang billing, tumataas ang bills, hindi na niya iniisip yun. Ginaya niya, hindi na rin siya nagpapatay ng aircon. Hindi naman siya naghirap. Umangat yung lifestyle niya, umangat na umangat. Pero yun nga, pinag-usapan namin na sabi ko sa kanya, pag iniisip mo pa kasi yung bills, iniisip mo yung inflation, tingnan mo to ang inflation rate 12% on average every year. So, ibig sabihin, hindi mo kayang umangat ng 12% yung income mo sa isang Every buong year? taon. Okay na. Diba? Hindi mo masabayan yung inflation rate. Boy, 15% mathematics. lang naiangat mo. Nakalamang ka na ng 3%. Eh, di Oo. afford mo na ulit lahat. Lamang ka pa. Kamayan mo ako, my friend. Kamayan mo ako, my friend. Di ba? So, Totoo yan. dapat hindi mo na iniisip. Ito pa, sabi ni Pudong, sa circle daw natin, wala nag-iisip ng gasolina. Lagi niya naririnig sa iba na nagrereklamo ng pagtaas ng gasolina. Totoo. Sabi ko, ito lang sabihin mo dong eh. So, ini-expect nyo pala Na bumaba. na bababa pa ang gas at bilihin habang buhay ka? Isa buong history, pataas. Pataas na lahat pataas. eh. Oo. Meron bang nag-decrease? Wala. Lahat pataas. Dog, pwede ba yun? Umuunti ang resources ng mundo pero bumababa yung presyo? Oo. Come on. Like, ba't ka ba Holy shit. nagugulat? Ba't pa? Totoo, tol. Come on, Alam mo, dog. lagi ko naririnig yan sa mga lagi ko nakikita sa social media na ano sila, inflation. Parang naisip ko nga isang beses, tangina, lagi kong naano tong word na to, pero hindi ko naman to siya iniisip nga. Oh, di ba? Hindi ko nga rin naman Yeah. talaga, Ito pa kuya, yung war, nagugulat yung mga tao. Ilang taon na walang war eh. Oo. Be happy na ganyan nga lang yung war, hindi katulad dati, Dati. na putya, sabugan ng isla, ubusan ng lahi. Totoo. Literal, di ba? Putya, nakakatawa. Isipin mo pag ngayon may mga nuclear weapons na bumura ng isang buong bansa. Oo. Di ba, gets mo? So parang, Totoo. let's be thankful na ganito lang yung war. Na, okay, medyo naramdaman natin yung gas, ganyan. Pero at the back of your mind, at least expect it para hindi ka na maapektuhan pagdating nun na parang expect mo na tol. Ano ba, in-expect natin walang stress? Di ba sabi mo nga? In-expect ba natin mundong do walang stress, walang challenges? Eh, hirap magbuhay ng ganun. Lagi kang madidismaya kasi may challenge at darating. Kasi may nagtanong sa akin noon paano ko daw hinahandle ang stress, pressure, ganun, paano ko inaalagaan yung mental health. Rapper nagtanong sa akin noon, paano mo inaano yung mental health mo? Diba si Sakto, Ives yun? nandun yung mga siga ng Sorrento doon. Sabi ko, sa tingin mo, nag-ano ng mental health yung mga yan? May alam ba sa mental health? Hindi nga nila alam, baka tanong. Iniisip ba nila yun? Hindi nila iniisip yun. Kumbaga, sa point ko, pag sa ating mga lalaki, parte talaga ang stress at pressure. Dapat doon tayo nabubuhay. Dapat kaya natin i-surf yun kung dagat yun, di ba? Parang gano'n. Kasi kung titignan mo pa siya na parang napaka-negative niya na stress, pressure, darating talaga sa'yo siya na mahirap, masakit. Tama. Di ba, mahirap Yun yung pagdaanan. impact niya talaga sa'yo. Oh, pero pag titingnan mo lang, natural Challenge. stress. Lalaki ako eh. Tsaka gumagawa ako ng empire. Alangan naman walang stress dito. Gumagawa ako ng empire. Alangan naman walang pressure. Saan ka nakahanap ng pressure ay ng empire na hindi napagdaan yung pressure. Saan ka nakahanap ng diamond na hindi dumaan ng pressure. Para makagawa ng diamond, kailangan ng pressure. Yeah. Tama ba? Di ba? Kala ko nag-iimbento lang ako eh. Pero tama. Siguro nabasa mo yung quotes na yun, no? Hindi. May coach na ganun eh. No? Sila Michael Jordan, may ganun na ano yun eh. Hindi, sinasabi ko sa mga babae ko yan eh. Ikaw ay diamond. Like a diamond. Oo, natural dadaan ka sa pressure. Gumagawa tayo ng diamond eh. Oo. Yes, diba? Sila naman, diamond? Gano'n naman sila. Diamond! Ganun lang umaga pa yan. Yes, daddy, kunin natin ang dog.
Anyways, ang laki-laki mong tao. Kala nyo si Damulag to, no? Si Sorrento Hayes to. Anyway, tol, dun, about nga sa pagsabi nung no, isa nga yung pansin ko ang, ano yun, medyo challenge yun sa ibang tao. No pa nga Lalo lang sa Pinoy. Lalo na sa Pinoy. Lalo No pa sa nga lang sa magulang mo eh. Hindi Ito nga. ka makano sa nanay mo. No sa titang nag-aaya kumain sa bisita eh. Hirap na hirap ka na eh. Oo nga, oo nga. Kasi oo. ma-hurt si tita, syempre pinaghandaan ka niya tapos sasabihin mo hindi ka kakain ng lumpia. Come on, ba't ka nandito? May pakiramdam, di ba? So, yung Lalo palang sa mahirap. kamag-anak, oo, tol. Kahit, hindi, ang pinakamahirap sa isang Pinoy is yung sa magulang nga. Lalo kung family-oriented sila. Culture. Hindi sila makano sa magulang. Pero minsan kailangan mo nga mag-no talaga eh. Tsaka alam mo, tol, bilang sa isang lalaki, tol, ang sabi nga, kailangan matuto kang magsabi ng no sa isang magandang babae. Kasi kadamihan ng lalaki, hindi kaya yun. Discipline Lalo na yun. let's say, kunyari, blondie yung kaharap mo, yung mukhang Barbie talaga. Meron bang, di ba, kadalasan ng lalaki hindi mag-no dun. Ang dali pa bagsakin ng empire mo niyan. Hindi ka makano sa magandang babae. Kaya nga sabi nila, Kung pag kaya number mong one mag-no sa isang magandang babae, may chance kang, Ibig sabihin, umangat. malakas self-control Malakas mo. ka. Di ba? Magandang babae Weakness na yun eh. Maganda pa. Weakness na nga ng lalaki. Oo, Bay, maganda harap pa. mo na yung weakness mo eh. Di ba, no? Lanay ba? Di ba? Dong, grabe ka mag-concentrate sa pagkain doon. Nakarinig ng rapper na Parang ayaw mo kaming kausap doon. Focus ang tawag doon kay focus. Po sa goal. Koy, ayoko kasing Unbreakable focus. ayoko mapahiya sila bro doon kasi gumaganon siya sa akin, oh. Okay. Nag-offer ng food. Food trip. Nag-offer ng food. Ayoko siyang mapahiya doon. Okay. You know what it is.